Muntikan pa ang Lakers ngayon kontra Wolves salamat sa floating buzzer beater nitong si Reeves sa huling segundo ng fourth quarter. Reeves na naman, wala naman talagang bago dahil si Reeves yung inaasahan talaga dyan. Pero pagpasok nga ng fourth quarter, kinapos din dyan ng bahagya ang Lakers at nakapagbawi ang Timberwolves dyan at sa huli nakakuha pa ng mga momentum yan mula kay Jaden McDaniels at Randle. Kinapos lang talaga yung mga yan. Kaya ang Lakers nanalo sa isang kalamangan mula sa 116 to 115 dahil nga sa buzzer beater nitong si Reeves. Partida sa pangalawang game na yan mismo sa home court pa ng Timberwolves nangyari. Katulad ng inaasahan natin, wala talagang Ant-Man pero wala rin kasing Luka, Lebron, Marcus Smart, Gabe Vincent. Ang naging available lang dyan itong si Jackson Hayes. Pero hindi rin naman gano'n naging effective yan. May restriction pa yan. Kaya mas maraming role player ang wala sa Lakers. No Luka, no Lebron, no problem. Gumana dyan itong si Reeves na may 28.16 assist mga pare koy. Kaya hindi nga lang raw talaga naasahan sa scoring itong si Reeves. Hanggang playmaking at team leader ngayon sa lineup. Samantalang gumana rin dyan itong si Larabia mula sa 27 points, 8 rebounds, 2 assists. Gumana yan bilang backcourt partner kay Reeves. Ganon din itong si Dalton Knecht, hindi yan inaasahan na magsashine kontra Wolves ngayon. Pero offensively, naasahan yan mula sa 15 points. Sinundan yan nitong si Ayton na may 17 points, 10 rebounds sa game na yan. Grabe, double-double machine na rin. Kahit papano, lumalabas nga raw yung pagiging top tier nitong si Ayton. Kahit walang Luka at Lebron, si Hachimura merong 17 points, 5 rebounds. Si Bando, hindi naman talaga inasahan sa opensa. Pero meron niyang ambag na 12 rebounds at sobrang laki nga raw niyan para sa depth nila. May malaking lead ang Lakers sa first half, may indication sa magandang rotation nila. Nakapagbawas din sila ng turnover katulad ng sinasabi natin sa game preview. Kailangan lang talaga ng Lakers makapagbawas nga ng turnover sa game. Ang Timberwolves nakagawa ng malaking run sa dulo at nababa nila ang lead at gawing mas intense ang huling quarter pero hindi sapat nga yun para mapigilan sila Reeves. Sa nakaraang laro nila mga pare koy, para lang sa context, nakita natin ang Lakers nakagawa dyan ng efficiency mula sa 59.2% kumpara dito sa 46.6% ng Timberwolves. Kaya talagang mas mataas pa rin ang efficiency ng Lakers. Ngayon sa game 2 nila, ang Lakers nakagawa ng 41.4%, hindi ganong kataas mula sa 3-point range. Pero ang Timberwolves kasi 34.2% lang ang nagawa. Kahit nasa home away ang Lakers, mataas pa rin ang naging shooting efficiency ng mga yan kumpara dito sa Timberwolves sa mismong home court nila. Kaya dyan sila dinomina nitong Lakers pagdating sa 3-point at field goal. At naaasahan dyan yung defensive depth ng Lakers ngayon mula sa perimeter hanggang sa front. Mula nga dito kay DeAndre Ayton, tapos sila Vanderbilt. Kaya maganda pa rin yung naging takbo at rotation nila defensively. Samantalang hindi naging maganda yung defensive rotation dyan ng Wolves. Hindi yan yung inaasahan na matinding depensa nila at hindi nila nagawang mapigilan itong si Reeves. Meron niyang contribution sa scoring pero ang laking bagay nga raw talaga nung nagawa niyan sa playmaking. Katulad ng inaasahan, si Jaden McDaniels talaga yung trumabaho dyan pero hindi kinaya. Una pa lang, nakuha na nga raw ni Reeves ang rhythm at momentum dyan. Manalo matalo kasi ang Lakers, dapat magkakaroon sila dyan ng disadvantage. Lalo na nasa home court sila ng Timberwolves at kakulangan nila pagdating sa mga role players. Pero ang nangyari nga, sobrang naging effective yung rotation ng Lakers pagdating sa mga bench player. Talagang nag-step up. Nagkaroon ng offensive load pagdating sa supporting cast dito kay Austin Reeves ngayon. Kaya nagkaroon ng sapat na pagputok sa opensa ang Lakers, kaya nakakuha sila ng magandang lead sa pag-uumpisa pa lang. Para sa Timberwolves kasi, kahit na nagkaroon sila ng malaking problema sa first half, pinakita nila yung resiliency at kakayahang bumangon mula sa malaking lead ng kalaban. Kinapos lang talaga sila, meron silang stretch kung saan ang Minnesota nga nakababa ng lead sa Lakers dahil sa isang 3-point ni McDaniels. Naging 1 possession game yan. At nakapag-time out ang Lakers pagkatapos ng layup ni Randle para subukang kontrolin ang huling take nila. Kaya mas naging intense talaga yung huling segundo dyan. Tinapos lang talaga ng clutch to nitong si Reeves sa dulo. Si Reeves nagtapos ng 28 points, nagtay ng kanyang career high na 16 assists. Masarap na naman tulog ni Reeves ngayon. Maraming mga injuries at availability concerns para sa Lakers sa simula pa lang
ng season na to, kaya mahirap para sa kanila ang maging stable sa rotation at performance. Pero nagawa nila ngayon na manalo dahil may mga nag-step up mula dito kay Reeves ngayon at sa bench. Kahit papano naaasahan at nagagawa ng mga yan ma-maintain ang maayos na run nila sa Western. Hindi rin masama at balanse ngayon ang takbo nila sa Western Conference kahit walang Luka at Lebron sa lineup pa.